My God, I hate drugs. Is it true that... Odikta? Yes, sir. Yun ang pinaka They were just drug lord. this morning, sir. And Patay? Yes, sir. Is it true that they were supposed to surrender and go to Krame to give a matrix for those people involved in drugs, sir? That is not my problem. He is wanted and is the #1 drug lord. Talagang drug lord ito. And I just was informed early this morning that yung Odikta couple, mag-asawa patay. Sa pantalan ata inabutan. Wow. So, I cannot say anything. Good or bad, wala ako kasi yan ang pinili niya eh. He was corrupting everybody. Lahat, pati yung mga governors. May isang gobernador dito sa Visayas na I named him before. Kung you do not believe me, go to Cebu and try to get a time to talk to him. Wala kang pati ang salita niya umiikot sa he's already dysfunctional. Yang Odikta was really being hunted sa Iloilo. Siya yan #1. Inabot talaga siya ng malas. The matrix comes out and at what level, no? Kaya nga nung nagbigay ng reaction si Chief PNP, talagang may based on information, intelligence report, merong nahahawakan si Chief PNP. At the level of the Chief PNP, he submits it to the higher authority. So kaya sabi niya, we know something about it. But sir, si P, di ba si RD yung nag-recommend sa pamilyang Odikta na mag-report kay Chief? Wala bang nabanggit sila kay Chief nung time na wala namang binanggit kasi nung nandun si Chief PNP sa Bacolod, nung testimonial dinner for General Capa ay nakita ko rin si RD doon, but I think it was a preparatory move for the visit the next day. Right. Kasi nga talagang nakaschedule si Chief to move to Region 6 and magbisita at i-celebrate yung police service anniversary sa Region 6. Sir, may report kasi na kagabi, patay ang mag-asawang Melvin at Miriam Odikta matapos pagbabarilin sa Katiklan Port kaninang madaling araw. Bagamat na isugod pa sa ospital, ang dalawa ay agad ding binawian ang mga ito ng buhay. Pinaghiinalaan naman ang mag-asawang Odikta numano'y mga drug lords sa Iloilo City. Waywaya Magkalma sa detalye. 4 na araw matapos makipagkita ang mag-asawang Odikta kay DILG Secretary Ismael Sueno sa Campo Crame. Idiniklarang patay sina Miriam at Melvin Odikta sa Katiklan Aklan Port kaninang 1:30 ng madaling araw. Ayon sa inisyal na report, kakadaong lang ng Roro vehicle na sinakyan ng mag-asawa galing Maynila. Naglalakad na ang mag-asawa sa walkway ng terminal. Tinatayang nasa 100 to 130 meters na ang layo nila sa Roro nang pagbabarilin sila umano ng 2 hitman. Kaagad na isugod sa ospital ang mag-asawa at nabigyan din ng first aid, ngunit kalaunan sila ay nasawi sa ospital. Ayon kay Police Senior Superintendent Jonard Carlos na nagsasagawa na ng mas malalimang investigasyon ng PNP ng Malay Police at kasama rito ang Aklan Police Provincial Office. Ang report is they were still hindi naman dead on arrival ang report eh. They were declared dead by the attending physician. So there was a medical tawag natin na ginawa sa kanila to be able to revive. However, the attending physician eventually declared them dead after being brought to the Malay Municipal Hospital. Sa ngayon ay hindi pa masabi ng otoridad kung sino ang may pakana ng pananambang. Bukod na lamang ito sa kanilang sumbong na mula nitong Hunyo ay nakakatanggap na sila ng mga banta sa buhay. Dahil mismong sinabi ni DILG Sueno na nagpakita pa ng mga confidential documents ang mag-asawa sa kanya at nagbigay na din sila ng affidavit sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa investigasyon.
Ngunit kasama sa listahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mag-asawang odikta na mga drug lord sa Iloilo na kilala sa tawag na Dragon. Ito rin ang unang sinabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa na ang mag-asawa ay big-time drug lord sa kanilang lugar. Ngunit una nang itinanggi ito ng pamilya sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Attorney Raymond Fortun. Matapos ang insidente, posibleng gumawa ng isang task group ang PNP para sa kanilang isasagawang investigasyon. Para sa PTV News, ako si Waywaya Macalma. Sa ngayon ay pinag-aaralan na nga ng Panay Police ang posibilidad na mga kasamahan sa drug syndicate ang pumatay sa mag-asawang Melvin at Miriam Odicta. Gaya nga na nabanggit kanina, binaril ng di pa nakikilalang gunmen itong mag-asawa sa Katiklan Port, Aklan kaninang madaling araw. Si Melvin Odicta ang sinasabing big-time drug lord sa Western Visayas. At bagamat wala sila sa inilabas na listahan ni Pangulong Duterte, ay nasa watch list naman siya ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ngayon, mismong si PNP Chief Ronald De La Rosa na nagkumpirma na may koneksyon itong si Odicta sa mga drug lords sa Bilibid na kung tawagin niya ay command center ng drug operations sa bansa. Hindi lang Bilibid, pati yung kulungan nila doon sa hindi lang Bilibid ang kulungan, di ba? Meron pang ibang kulungan dyan sa Samar, sa Davao. May mga kulungan doon na gano'n, na may mga operasyon na gano'n. Sila na wala namang iba nagkukontrol. Ang nagkukontrol ng drug trade dito, yung mga tao naman sa loob ng Bilibid. Sila man ang the command center is there. Ikinito lamang ang Biyernes ay pumunta si De La Rosa sa Iloilo para sa isang command desk. At makatanda ang sinabi ni De La Rosa na hindi siya kumbinsido sa pahayag na mag-asawang Odicta sa CIDG na wala silang kinalaman sa operasyon ng droga sa Tanay. Naging si Iloilo City Mayor Jed Mabilog, isa sa mga tinagong narco-politician, ay naniniwala din na si Odicta ang pangunahing operator ng droga sa kanilang lugar. Alam niyo na siyang drug lord dito, tapos magdi-deny na hindi siya drug lord. Ay nako, tell it to the Marines. If the police has everything on him, they should not let him go. They should not release him. Para the stigma in the city of Iloilo matapos na, malinis na ito. Hindi bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP Aklan upang tutukan ng kaso ng po rin ma'am sa inyo po at sa mga listeners ninyo. Sino po, meron ho ba kayong mga witnesses o saksi na magsasabi o magtuturo kung sino po ang pumatay sa mag-asawang Odicta? Sa ngayon po ma'am, we are continuously conducting investigation kasi wala pa kami nakita na witnesses. But we are trying our effort to look for one. So as of now, we are still conducting further investigation as regards to the matter. Paano ho kaya yon na Senior Superintendent? Dahil parang isipin po natin, lumabas ng Roro, ng Katiklan, at bigla na lang pong binaril? Yes ma'am, bali habang naglalakad sila, more or less 1:30 a.m. kanina, bumaba sila sa Roro, tapos naglalakad along the pathway sa loob ng Katiklan Jetty Port, and nagkaputukan, then nang matumba yung dalawa, the security personnel of Jetty Port called up the Malay Police Station for assistance. Nag-responde kagad yung Malay Police Station natin, and it so happened also na yung Aklan PPC natin is on the area conducting roving patrol. So nag-augment na rin sila sa pag-responde doon sa loob. And upon arrival there at medyo unconscious na yung dalawang yung couple, what I mean. So ginkarga nila sa patrol para dalhin sa Malay Municipal Hospital. But upon arrival there, it was declared by the attending physician, ma'am, na dead on arrival na. And so we conducted hot pursuit operation and checkpoint sa lahat ng munisipyo ng probinsya ng Aklan for the possible arrest of the suspect. Baka hindi pa nakalabas sa Aklan. And we also conducted SOCO, nag-coordinate kami sa SOCO for the crime scene investigation. Yun po mama yung update dito sa... Sir, wala ho bang CCTV dyan sa Jetty Port ng Katiklan? I understand, sir, 1:30 na umaga po yan, kaya't madilim. Pero ang una kong tanong, yung pong mga saksi, medyo nahihirapan pa ho kayong makakuha ng witness hinggil dyan. Pero CCTV, sir, meron ho ba?
Yes, the investigator of Malay Police Station is coordinating with the Katiklan Jetty Port with regard to the CCTV o may makuha tayong ebidensya doon sa nangyari, ma'am. Pero may CCTV. Meron daw, ma'am, sa Katiklan Jetty Port, may CCTV dyan. So, nagko-coordinate yung ating investigador doon kung ano makuha nating ebidensya. Oo, kasi kung meron at least alam na natin positibo ngayon, sir, na may CCTV. Ang susunod sanang tanong dyan, kung nahagip yung ng CCTV, yung mag-asawa at yun pong pumaslang doon sa mag-asawa. Opo, ma'am. Alright, so, sir, nasa na ho ba yung labi ng mag-asawang Odicta, would you know, sir? Sa ngayon, ma'am, nasa Malay Municipal Hospital pa rin, but the relative is planning to transfer it to Iloilo City. It is more or less 250 kilometers from the municipality of Malay to Iloilo. Dadalhin nila, at saka doon na lang, ma'am, ipa-autopsy daw, at saka doon na rin sila maghanap ng funeral parlor. Makikibalita na lang po kami sa inyo, Senior Superintendent, kapag meron ho kayong karagdagang update hinggil sa pagpatay sa mag-asawang Odicta. Maraming salamat po sa inyo, Senior Superintendent. Let's now speak to Interior Secretary Mike Sueno. Good evening, sir. Thank you very much for joining us. Yes, good evening, Tia. Good evening. Secretary Sueno, can you tell us first, you were quoted in Panay News, a local paper in that area, that you had said that the Odictas were arrested in the Batangas port earlier. Did you say that, sir? Can you confirm that? Yesterday, yes. They were arrested, and I guess dalawang sasakyan in one vehicle. They were using mayroong 3 firearms that were confiscated sa kanila in Batangas. Yes. Well, sir, the reports from the Batangas PNP is that there were 3 persons arrested yesterday, but none of them are named Odicta. As a matter of fact, the report of the police say it was a Maria Victoria Laigon, Marlon Susano, and Manolito Susano, but no Odicta. So what were you told, sir, that the Odictas were with these 3 people? Ang report sa akin ganon. Ang na-text sa akin kahapon na may 3 armas na nahuli sa kanila. Maybe kasama nila itong these 3 people were the companions of the Odictas. Pero yun ang report sa akin. Okay. Sir, I'm sorry. I relate to somebody in Iloilo who called me up. Okay. Sir, so you said maybe they were, maybe kasama sila ng Odicta couple. So, what was the exact report to you, sir? Kasama nga ba ni Laigon and Marlon and Manolito Susano ang Odicta couple? Because, well, I'm asking about that because, yes. But I cannot be sure, but ang report sa akin is there were 3 arms discovered sa kanila. No? So, ito kasama nila. Pero yan ang text sa akin. So, hindi ko pa inalam, no? So, kahapon ko lang ng hapon. So, kagabi, at kaninang uga ako, I was surprised na pinatay na pala sila. So, sir, ang pagkasabi sa inyo, kasama po ba sa sasakyan? So, itong Maria Victoria Laigon, Marlon, and Manolito Susano, kasama sa sasakyan ng Odicta couple? Because they arrived in the Katiklan port from Batangas port. Are you saying na yung kasama nila hinold sa Batangas port and the Odicta couple boarded? Ang sinabi sa akin, posible itong 3 nakasakay sa ibang sasakyan other than the vehicle of the Odicta. Pero parang obviously parang kasama silang 2 sasakyan. Pero yung isa, doon sa kabilang sasakyan, where itong armas were discovered. The 3 handguns were discovered. How did they know, how did the police at the time know that magkasama itong 2 sasakyan? Yung isang sasakyan with... as I said, sinabi lang sa akin there were 3 armas that were discovered and confiscated from them. Yun lang sinabi sa akin. At saka sinabi niya sa akin na posible hindi ko alam ang details, walang details. So
ang sinabi lang na may 3 armas na na-discover at saka possibly na itong 3 armas na discover sa isang sasakyan. Bali, 2 sasakyan sila. So, ang na-explain sa akin ito this morning lang. Sabi ko, paano na-discover itong 3 armas. So, sabi niya, sa isang sasakyan. Okay. Pero yesterday, sinabi lang na 3 armas ang nakonfiscate sa mga Odikta couple. So yun na-pick up hapon. This morning sinabi paano, sabi ko paano. Sabi niya parang ang 3 na huli sa ibang sasakyan. So bali 2 silang sasakyan. 2 sasakyan. So posibleng kasama ng Odikta couple. Oo, kasama ng Odikta couple. Yun ang explanation sa atin. Kaninang umaga lang. All right. Well, thank you very much, Secretary Mike Sueno of the DILG. Salamat po, sir. President Duterte.